Ang ninuno. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang kumalabog sa likod ng tahanan. Kaagad naman itong sinuri ng mag-amang Alberto at Tatay Juan. Ang hinala nila balaw ang dahilan ng ingay. Ngunit nang makarating sa kusina at pagsilip sa bintana, bumungad sa kanila ang tatlong itim na nilalang. May mahabang buhok na tila lumulutang sa ere. Kaagad napagtanto ni Alberto, ito na ang aswang na nabanggit ng ina. Sinara ng dalawa ang pintuan. Sumigaw at mabilis na kumuha ng itak. Ganon din ang ginawa ni Kadyo. Kumuha rin ng patalim at sinugbit sa tagiliran. Nabulabog ang tao sa kwarto. Mariing sinabi ng albularyo na walang lalabas hanggat maaari sa loob lang sila ng tahanan. Maya-maya pa, bumuka na ang bibig ng albularyo sabay dura kung saan-saan. Isa itong uri ng orasyon na ginamit bilang pananggalang sa mga masamang elemento. Hanggang sa bigla na lang lumabas ng bahay si Baki at dumaan sa bintana. Kaya naman nagsigawan ang lahat ng nasa tahanan. Hinabol pa ito ni Alberto ngunit hindi niya na naabutan ang kapatid. Bigla na lang itong naglaho pagkatalon sa bintana. Kaya naman walang nagawa ang kapatid ni Baki kung hindi lumabas ng tahanan dahil baka may mangyaring masama sa bata, lalo pat ito ang binibigyan ng proteksyon. Habang si Tatay Juan at Tandang Ismael naroon sa bintana sa bandang kusina, halos magtakbuhan naman si Alberto at Kadyo nang makita ang malaking nilalang. Naroon ang balaw sa kanilang harapan habang si Baki ay nasa paanan nito. Nakarap iyon sa mga aswang na tila galit na galit. Habang si Tatay Juan at Tandang Ismael, makikita sa mukha ang matinding pangingilabot. Hanggang sa naglaho na lang bigla ang balaw. Kasunod nito ang unti-unting paglapit ni Baki sa tatlong aswang. Kalmado lang ang paslit. Sumunggab ang isang aswang. Ngunit nakakapagtakang bigla na lang itong sumuray at natumba. Tila may humampas dito na hindi nakikita. Hindi na nakabangon pa ang aswang. Habang yung dalawa naman, umangil ng nakakakilabot at sabay na sumunggab kay Baki. Kitang-kita ng lahat kung paanong gumalaw ang bata. Tila bakal ang bawat pagtama ng kamay nito sa mga aswang. Napaatungal na lang ang dalawa dahil sa sakit. Walang kahirap-hirap na pinatumba ni Baki ang mga ito at hindi pa nakontento ang bata. Habang nakatapak ang paa sa dibdib, binunot niya ang ulo nito gamit lamang ang isang kamay. Maya-maya pa humarap sa kanila si Baki. Nagulat si Tatay Juan maging ang albularyo dahil nagningingas ang mga mata ni Baki na kulay dilaw. Marami itong lumapit sa magkapatid. Hindi nakatiis si Alberto at Kadyo. Kaagad itong tumakbo papasok ng tahanan. Doon na lamang sinilip si Baki sa bintana. Ano bang sinabi ko? Matagal na akong nakaanib sa katawan ng batang to. Matagal ko nang pinili na sumama sa kanya. Ikaw, Alberto, bingi ka ba? Bakit naman kayo natatakot? Huwag niyong pinapainit ang ulo ko. Kanina lang kausap ko kayo sa gubat. Kesyo ika-12. Ika-12 kayo dyan. Nakakatawa kayo eh. Pinipigilan ko lang. Wala akong inaantay na panahon. Ganap ng sugo ang bata. Noong nakapagpasya kong umanib sa kanya, naging ganap na si Baki. Etong mga kutong lupa na to. Nag-aantay lang ako ng pagkakataon na isiwalat sa bata ang pagkatao niya. Pero nakadepende yon sa pagpapasya nyo. Matagal nyong nilihim sa kanya eh. Kaya minabuti kong manahimik din. Bilang respeto sa pasya nyo. Kahit para kayong mga mangmang. Wika ni Baki.
Maya-maya pa ay bumalik na sa normal ang boses nito. Nanatiling tahimik ang lahat. Makikita ang takot sa mga muka habang papasok ang bata. Ang sabi ng albularyo taliwas sa lahat ng inaasahan. Sapagkat noon pa pala nakaanib ang balaw, hindi na nito kailangan pang bantayan. Sa halip ito ang magbabantay sa kanila. Dahil nakikiisa ang balaw, ang ibig sabihin lang, isa ng sugo si Baki na nagtataglay ng lakas ng kalikasan na kung tawagin ay Salvador. Ang buong konsepto ay galing sa amang may likha. Naitanong naman ni Tatay Juan kung ano ang Salvador. Mesiyas! Siya ang napiling tagapagligtas o Salvador. Ang ikinakatakot ko lang, matunog na noon pa ang kababalagang nangyari sa bata. Napag-alaman ng mga tao na isa pala siyang Salvador. Dahil sa kababalagang ito, siguradong pagkakaguluhan siya at hindi yun magiging maganda. Hindi ito makakabuti kay Baki, lalo na't nasa katauhan niya ang balaw. Wika ni Tandang Ismael. Dagdag pa ng matanda. Magkapareho ng ugali ang malakas na lamang lupa. Kagaya na lang ng tikbalang, kapre, biyo at iba pa. Basta nasa antas na may pinakamalakas na katangian, ayaw na ayaw nilang matititigan sa mata. Ngunit ang balaw kahit strikto, mabait naman at may kapilyuhan. Kaso nga lang maikli ang pasensya. Mahilig ito sa gulo at hindi mapakali kapag walang kalaban. Kaya hindi may pagkakaila na ang balaw ang napili ng diwata na isabak palagi sa labanan. Siya ang pangunahing sandata sa pagsupil at depensa sa kalikasan. At malamang sa usaping taga-depensa, inuuna nito ang panig ng mga tao. Dahil wala namang ibang kalaban ang kalikasan kung hindi tao lang din. Ang prinsipyong pagsupil sa masama, hindi lang para lipunin ang karahasan, kung hindi depensahan lang ito at para manatiling ligtas ang kalikasan. Kung walang masasama, walang mag-uudyok sa tao na hamakin ang hiyas na ibinigay ng amang may likha. Kung wala namang malalim na pag-unawa, malamang iisipin ng iba na demonyo ang balaw dahil nakakatakot ang itsura. Ngunit kapag naintindihan ng mga tao ang adhikain ng nilalang, siguradong bibigyan nila ito ng walang katapat na respeto at pagpupugay. Ano bang kailangan namin, Ismael? Aalis ba kami dito? Lalayo? Sa pagkakaintindi ko, maliban sa mga huli mong sinabi, hindi magiging maganda kung nandito ang bata sa bahay. Wika ni Tatay Juan. Tama ka. Hindi talaga maganda kung nandito kayo. Hindi naman sa pinagdidiinan ko pero kailangan nyong lumikas. Masyadong magkakalapit ang mga tahanan. Humanap kayo ng lugar na pribado upang maging malaya ang bata. Lalo na sa pagdating ng panahon na magsisimula na siyang kumilos. Alam kong maghuhudyat na lang sa kanya ang maharlikang bawa at gamit ang katawan ng bata. Malaya nang makakarating sa iba't ibang lugar ang nilalang. Wika ni Tandang Ismael. Hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Juan. Naisip niya ang kalagayan ni Nanay Lucinda. May sakit ito. Mas kailangang pagtuunan ng pansin si Baki. Hanggang sa kinausap niya sila Alberto at Kadyo. Bukas na bukas, pupunta sila sa lupain nila sa bukid at doon magtatayo ng bagong tahanan. Ipinaliwanag ni Tatay Juan ang lahat ng sa ganun. Maintindihan ng mga anak ang sitwasyon. Hindi naman nagdalawang isip si Kadyo na pumayag. Maging si Alberto ay sumang-ayon sa sinabi ng ama. Dagdag pa ng panganay, kahit saan sila tumira basta magkakasama lang ang pamilya at walang mahihiwalay.
Matapos ang sandaling iyon, niligpit nila ang mga bangkay ng aswang. Nakita nila ang 2 matandang babae at isang lalaki na nasa 30 taong gulang. Sinunog nila ang mga bangkay at ang mga naiwang abo ay tinabunan ng lupa. Nagpaalam naman ang albularyo na uuwi na. Ngunit bago yon, mariing sinabi ni Tandang Ismael na tutulong siya sa mga gawain. Ililihim niya ang lahat. Walang ibang makakaalam maliban sa kanila. Hayaan na lang ang mga kapitbahay. At kapag kinutya si Baki, makakatikim ito sa balaw. Naging mabilis ang mga sumunod na kaganapan. Makalipas ng 2 linggo ay nakapagpatayo na sila ng bagong tahanan. Pinagtulungan ito ng pamilya. Simple lang. Isang palapag ngunit nakaangatang sahig na kawayan sa lupa. Gawa sa pawid. May isang kwarto at sakto lang ang laki ng sala. Naroon din sa taas ng tahanan ang abuhan. At ang kinatitirikan ng bahay, makikita ang kabuuan ng abuyog. Bagaman bihira lang ang mga nakatira, ngunit maganda doon para kay Baki. Bukod pa dyan, natitiyak ng pamilya na ligtas sila sa lugar. Habang nagbabalot ng kagamitan ng pamilya, ipinaubayan nila kay Tia Maling ang tahanan. Makikita naman ang pagtataka sa mukha ng mga kapitbahay nila Tatay Juan. Ngunit hindi na pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa ginagawang hakbang hanggang sa tuluyan silang makalipat ng bahay. Bagaman nahihirapan sa lugar dahil medyo may kalayuan ang tubig, naging matyaga ang pamilya. Si Baki naman habang lumilipas ang mga araw, malaki ang pagbabago sa ugali ng bata. Yung dating napakatahimik, ngayon ay masayahin at palabiro. Naging maluwag na lahat sa bata. Pakiramdam niya bukas na ang pamilya para sa kanya. Ang pinangangambahan nila Tatay Juan, hindi nila alam kung kailan magsisimulang kumilos ang bata. Kaya naman gano'n na lang ang pagsubaybay nila dito. Isang gabi, nagtaka sila Alberto at Kadyo dahil tila hindi mapakali si Baki. Naroon ito sa labas ng tahanan. Pabalik-balik ng lakad at balisa ang itsura. Hinahawakan ang batong kwintas. Gusto sana itong lapitan ni Alberto, ngunit pinigilan siya ni Kadyo at sinabing hayaan lang si Baki at baka kausap nito ang maharlikang balaw. Nang mga sandaling iyon, naroon ang magkapatid sa pintuan ng tahanan habang tinitignan si Baki. Hanggang sa bigla na lang lumingon sa kanila ang bata. Napapitlag ang 2 at kamuntikan pang malaglag ng hagdan si Alberto. Nanlilisik ang mga mata ni Baki, nagniningas na kulay dilaw at nanggigigil. Baki? Baki, ayos ka lang ba? Teka Kadyo, huwag mo naman akong hawakan. Malay mo sunggaban tayo bigla eh. Hindi ako makakailag niyan eh. Bunso? Bunso? Wika ni Alberto ngunit hindi nagsasalita si Baki. Makikita pa na tila umuusok ang ilong ng bata at panay ang yugyug ng ulo. Kaya naman hindi nakatiis ang 2. Nagkatulakan pa ang mga ito paakyat ng tahanan. Ano bang nangyayari dyan? Ang ingay nyo eh. Natutulog ang nanay nyo. Wika ni Tatay Juan sa loob ng kwarto. Gusto sanang ipaalam ni Alberto ang nangyayari. Kaso nga lang pinigilan siya ni Kadyo. Huwag na, baka mabulabog lang eh. Nagpapahinga na si tatay. Buong araw yan nagtrabaho. Wika ni Kadyo. Pero anong gagawin natin? Tignan mo nga sa labas kung anong ginagawa ni Bunso. Sabi ko na eh, parang hindi mapagkakatiwalaan yung balaw eh. Parang mananakit eh. Tugon ni Alberto. Sumilip si Kadyo sa bintana at kinalabit si Alberto.
Nakikita mo ba yung nakikita ko? Tanong ni Kadyo. Anong tingin mo sa akin, bulag? Natural nakikita ko. Nasa labas ng katawan niya yung imahe ng Marlik ang balaw. Ano kayang gagawin niyan? Sandali, tignan mo oh. Umaabante ng lakad pababa. Sundan natin, dali! Ay, teka, sandali. Tsinelas ko yung suot mo eh. Yung sayo nandun sa baba. Wika ni Alberto habang pababa ng tahanan. Nang mga sandaling iyon, bagaman madilim pero naaaninag pa rin nila si Baki. Wala na ang imahe ng balaw, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa katawan ng bata. Medyo malayo na sa kanila si Baki. Mas binilisan nila ang paglalakad. Habang nangyayari ito, pahinto-hinto ang dalawa at halos madapa pa sa kakatago. Hanggang sa bigla na lang lumingon sa kanila si Baki. Kuya naman, wag mo akong daganan. Ang taba-taba mo eh. Teka, bakit ba tayo nagtatago? Nadadamay ako sa katuwagan mo eh. Di ba nga mabait yung balaw? At saka nasa katawan naman niya ni Baki. Wika ni Kadyo. Mabait. Baka nga tama ka pero nakita mo naman siguro yung mukha ng balaw, di ba? Mabait bang tignan yun? Eh mukha ngang kumakain ng tao yun eh. Tugon ni Alberto. Nagpatuloy lang sila sa pagsunod kay Baki. Sobrang layo na ng nilakad nila. Tansya noon ni Alberto ay naroon na sila sa kabilang baryo. Sa tingin mo, Kadyo, umuwi na lang kaya tayo? Tanong ni Alberto. Makikita naman sa mukha ni Kadyo ang pagkabanas. Sinabing bakit sila uuwi kung malayo na ang nalakad. Tutal naroon at napasubo na. Ituloy na lamang ang pagsunod kay Baki. Teka, ikaw yung kuya namin ah. Tapos ikaw yung unang susuko. O baka naman natatakot ka lang. Halata naman sa mukha mo, kuya eh. Wika ni Kadyo. Hindi na nagsalita pa si Alberto at naunang maglakad. Hanggang sa nakarinig sila ng mga nakakatakot na tunog sa lugar. Kakaibang angil na tila galing sa malaking halimaw. Kagad napahinto ang dalawa. Naghawakan pa ng kamay. Tinignan kung saan nanggagaling ang tunog na ito. Nakita naman nila si Baki. Nahinto na sa paglalakad at nakatingin sa isang banda. Habang makikita pa rin sa muka ang galit. Maigi naman tinignan ng dalawa ang direksyon kung saan nakatitig si Baki. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Alberto at Kadyo. Nang makakita ng dalawang tao na tila may pakpak. Sobrang itim at mabalahibo. Nakaamba din ang mga ito na tila susugod kay Baki. Dahil sa pangyayaring iyon nataranta si Alberto at Kadyo. Gusto sanang lumapit ni Kadyo kay Baki. Ngunit hinila naman ni Alberto ang damit niya. Wag na! Dito na lang tayo! Wika ni Alberto. Aray ko naman. Anong gagawin natin dito? Manonood lang. Kapatid natin siya, kuya. Tugon ni Kadyo. Aba ayos ah. Ang tapang. Eh dati sa bahay natin, tumakbo ka nung nakita mo yung balaw eh. Ngayon nagmamatapang ka na. Parang gusto mo pang sumali. Tugon ni Alberto. Hindi na napigilan ni Alberto si Kadyo. Papalapit ito sa bata habang nakadapa. Sasabog na ang dibdib ni Alberto ng mga sandaling iyon. Napili niyang sumunod hanggang sa bigla na lang yumuko si Baki at panay padyak ng paa. Muling lumitaw sa katauhan ng bata ang malaking nilalang. Ilang distansya lang ang layo kay Kadyo. Kung ako sa'yo, lalayo na ako. Hayaan niyong mag-isa ang kapatid niyo. Kaya ni Baki. Pinapahirapan yung dalawa eh. Sige na,
mahati ang atensyon niya. Kaya lumayo na kayo. Wika ng balaw sa katauhan ni Baki. Tila sinemento ang dalawa sa lupa. Hindi nakagalaw. Nagkatitigan pa. Hanggang sa bigla na lang naglaho yung isang aswang. Habang si Baki naman nakita ni Alberto na papalapit sa kanila. Kaagad nagpulasan ang magkapatid at nagpatuloy sa kakaatras. Sa hindi malamang dahilan bigla na lang may humablot kay Kadyo. Kinaladkad ang binata kaya sumigaw ito. Samantala, tinanaw naman ni Alberto kung ano ang nangyayari hanggang sa nakita niyang hawak na ng aswang si Kadyo. Susundan sana ni Alberto si Kadyo. Kuya, ako nang bahala. Diyan ka lang. Wika ni Baki. Nagtataka noon si Alberto dahil bumalik na ang normal na boses ng bata. Ngunit nagniningas at nanlilisik pa rin ang mga mata. Hanggang sa naabutan ni Baki ang aswang na may hawak kay Kadyo. Kitang-kita ni Alberto kung papaanong binangga ni Baki ang aswang. Gumulong-gulong sa lupa ang nilalang hanggang sa nabitawan nito si Kadyo. Nagwawala ang aswang. Nakapatong si Baki sa nilalang, maririnig ang kalabog na tila nalalaglag na nyog. Para ding yumayanig ang lupa at bumalot sa buong lugar ang makapal na alikabok. Nang mga sandaling iyon, nakawala na si Kadyo. Mabilis itong lumapit kay Alberto at nakita ng kapatid ang pagkapunit ng damit nito. Nagniningning ang katawan ni Kadyo. Dilat na dilat ang mga mata. Aswang! Aswang yung tumangay sa akin! Wika ni Kadyo. Nakita ko naman eh. At sa kakasalanan mo yan, sinabi huwag ka nang lumapit eh. Ayan, kamuntikan ka pang mapatay ng aswang. Paglingon nila sa aswang na naiwan, wala na rin ito sa lugar. Tinanaw nila ang kinaroroonan ni Baki sa pag-aakalang tumulong doon ang isa pang aswang. Ngunit wala. Bigla na lang may dumaan sa uluhan ng magkapatid. Tila higanting ibon na nais silang dagitin. Alam ng dalawa na ito yung isang aswang. Kaya naman kagad na dumapa si Alberto at Kadyo. Gumapang sa mga damo hanggang sa makarating malapit sa puno. Doon nagtago ang dalawa. Ngunit tanaw pa rin si Baki mula sa kinalalagyan. Tila patay na ang aswang. Nakatayo lang ang bata at panay sipat sa bandang itaas. Hinahanap ang isang aswang na lumilipad sa himpapawid. Hanggang sa bigla na lang tumakbo ng mabilis si Baki sa baylundag. Napanganga si Alberto sapagkat sobrang taas ng talon ng bata. Nakita nilang bigla na lang nawala. Segundo lang ang nakalipas. May umatungal at bumagsak sa lupa. Hindi nila makita ng malinaw dahil sa alikabok. Hanggang sa nasilayan nila si Baki, bitbit ang ulo ng nilalang habang nakapatong ang bata sa dibdib ng aswang. Nakatingin pa ang paslit sa kanilang direksyon. Biglang tinapon ang ulo papunta sa kanila. Nagsigawan ang dalawa. Mabilis na bumalikwas at nagtakbuhan. Kuya Alberto! Kuya! Kuya Kadyo! Wika ni Baki. Tumigil naman ang dalawa at tinitigang maigi ang mukha ni Baki. Nang makitang hindi na nagniningas ang mga mata, dito pa lamang lumapit ang dalawa. Baki? Teka, Kadyo, si Baki na yan, oh, bunso. Eh bakit mo naman binato sa amin yung ulo? Hindi maganda yun, ha? Wika ni Alberto. Hindi po ko yung gumawa nun, kuya. Yung maharlikang balaw po. Pinigilan ko po siya pero ayaw niya eh. Ang kulit niya daw po kasi. Nag-aalangan siya dahil baka mahirapan ako. Baka manaig ang atensyon ko sa inyo eh. At hindi ko magawang gampanan yung pagpatay sa mga aswang na yun. Wika ni Baki.
Nagtanong si Kadyo kung ang mga aswang ba ang pakay niya sa lugar. Ang sabi ni Baki, kausap niya ang balaw kanina doon sa tahanan. Bumulong ito sa kanya na may kailangan silang puntahan. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang pakiramdam ni Baki sa sarili. Katulad ito nung nakaengkwentro niya ang 3 aswang na bumisita sa tahanan. Biglang lumabas ang balaw sa katauhan ng bata. Iba yung pakay namin eh. Nagkataon lang na may mga aswang dito. Biglang sinabi ni Balaw patay na daw namin eh. Ano ba? Ang dami mong sinasabi. Huwag kayong dalawa. Umuwi na kayo. Wika ni Baki at biglang nagbago ang boses nito. Nagulat si Alberto at Kadyo. Patakbo na ang mga ito hanggang sa muling nagsalita ang maharlikang balaw. Naiintindihan niya ang pag-aalala nila Alberto at Kadyo sa kapatid. Ngunit hindi ito makakatulong sa bata. Sa oras na magulo ang isipan ni Baki, may hirapan ang balaw na bigyan ng lakas ang bata. Kaya mas mabuti pa, hayaan itong mag-isa dahil hindi din sila makakatulong. Peligroso ang mga gagawin, kaya mas maiging hayaan na lang si Baki. Tutal wala namang mangyayaring masama sa bata. Nagkatinginan si Alberto at Kadyo. Makikita sa dalawa na nagtutulakan kung sino ang magsasalita. Hanggang sa tumalikod na si Baki. Nang bumalik sa normal na boses ang bata ay dito pa lamang nagsalita si Alberto. Baki, bilang panganay, bilang nakakatandang kapatid, ayaw namin na masaktan ka eh. Kahit alam namin na protektado ka ng balaw. Hindi tama yun eh. Wika ni Alberto. Anong gagawin? Di susunod ulit tayo sa kanya. Tama ba kuya? Diretsuhin mo na kasi. Kaso matatakot ka lang uli eh. Anong silbi ng pagmamalasakit mo? Kung meron lang akong lakas na kagaya ng kay Baki, ako na lang sana eh. Dapat kasi bunso, kami ang pumoprotekta sa'yo eh. Wika ni Kadyo. Huminto si Baki at muling humarap sa kanila. Ngumiti ang bata. Mas malakas naman po kayo kung ikukumpara sa akin. Napalaki niyo po ako na mabuting tao. Kung paano niyo po ako inalagaan at itinuring na kapatid, kahit alam niyong kakaiba ko, lahat yun, nakaya niyo po eh. Hindi niyo po ako pinabayaan kahit buhay niyo pa yung kapalit basta manatili akong ligtas. Yung balaw naman ang nag-aalangan. Wala namang problema sa akin kapag nandyan kayo eh. Sa totoo lang, mas kampante nga ako pagkasama ko yung mga kuya ko eh. Tara na po, samahan niyo ako. Baki, sigurado ka ba? Oo, sigurado ko. Pabigat lang yang dalawa. Dagdag isipin pa. Mabuti sana kung matatapang. Mga duwag naman. Basta matapang yan, antayin mo. Bigla na lang tatapang yan, akong bahala. Ay naku, ang tigas ng ulo. Patuloy na nag-uusap ang dalawa sa iisang katawan. Hanggang sa sinabi ni Baki na masaya siya na kasama ang mga kapatid kumpara sa balaw. Nagalit ang nilalang. Pumadyak pa sa lupa. Nadama nila Alberto ang lakas dahil may kasama itong pagyanig sa lupa. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan ng bata. Kaya nirespeto ito ng maharlik ang balaw. Ay naku. Teka nga. Hoy, kayong dalawa. Papayagan ko kayong sumama. Pero gagawin ko kayong tagamasid. Pagkakalooban ko kayo ng lakas sa pandama. At hindi pangkaraniwang lakas ng katawan. Pero sa oras na maging pasaway kayo, pag-uuntugin ko kayong dalawang duwag, isasama ko pa tong paslit. Wika ng balaw. Biglang lumabas at humiwalay ang balaw sa katawan ng bata. Hindi lamang imahe ang nakikita nila, kung hindi ang tunay na itsura ng nilalang. Nanigas ang katawan ni Alberto at Kadyo.
Habang si Baki naman, napanganga, makikita sa muka ang matinding pangingilabot. Ito pa lamang ang unang beses ng bata na masilayan ang maharlikang balaw. Bagaman lumilitaw ang imahe sa katawan, ngunit hindi naman napapansin. Napatras si Baki. Hindi napigilan na mapaiyak sa sobrang takot. Nakita mo na. Kahit ikaw, Baki, napapaiyak. Kung sa bagay, ngayon mo lang nakita ang tunay kong itsura. Kayong dalawa, halik kayo dito. Subukan yung tumakbo at tatadyakan ko yung mukha nyo. Buksan nyo yung mga palad nyo. Dali! Ikaw, Alberto, payuko-yuko ka pa dyan. Maging alisto ka. Nagmamadali na ako. Wika ng balaw. Inangat ng dalawang kapatid ang kamay at ibinuka ang palad. Maya-maya pa, bumunot ng dalawang ngipin ng balaw mula sa bibig at inabot ito kay Alberto at Kadyo. Nakakapagtaka. Matapos makuha ang ngipin nito, kaagad namang tumubo muli. Ang sabi ng balaw, higit pa sa ngipin ng kalabaw ang ibinibigay na lakas ng ngipin ng balaw. Kailangan nila itong ingatan ng mabuti at huwag ihiwalay sa katawan kahit anong mangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon at sa maraming siglo na lumipas, ito pa lamang ang unang beses na nagbigay ng mutya ang balaw sa tao. Dahil ayon sa balaw, ang lakas nito ay may tuturing na walang katapat. Kahit pa man ang mga taong pinagkalooban ng mutya ng kalikasan, hindi makakapantay sa mutya ng balaw. Ang mga nakikita sa kalikasan, karaniwan lang kumpara dito. Isa lang ang hinihiling ng balaw, huwag gagamitin sa kasamaan. Dahil sa oras na mangyari ito, mawawalan ng bisa ang mutya. Kasabay niyan ay mamamatay ang maharlikang balaw. Sa pagpapatuloy ng maharlikang balaw, nilagyan niya ng limitasyon ang dalawang mutya upang kahit papano magiging patas sa mata ng amang lumikha. Para maging timbang at paintulutan ang tao, kailangan niyang isakripisyo ang sarili. Tandaan nyo, dalawang duwag. Kailangan nyong gawin ang lahat ng sinabi ko. Iisa lang ang katawan namin ni Baki. Sa oras na hindi kayo tumupad sa kasunduan at ginamit nyo sa kasamaan ng mga mutya, maaring mamatay din si Baki kasama ko. Wika ng maharlikang balaw. Matapos ay bigla na lang nawala ang nilalang. Naku po, saan kaya nagpunta yun? Nakakatakot pala talaga. Tama nga kayo, kuya. Sobrang nakakakilabot yung itsura niya. Ang pangit. Masahol pa sa dambuhalang kalabaw. Wika ni Baki. Hindi nakapagsalita ang mga kapatid niya. Namutla si Alberto habang si Kadyo naman. Dilat na dilat ang mga mata habang nakanganga ang bibig. Maya-maya pa bumulong ang balaw sa bata na sobrang ikinagulat ni Baki. Oy, kutong lupa. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Hindi ka ba nag-iisip? Saan ba ako pupunta? Wala akong ibang bahay maliban sa katawan mo. Halika na nga, nang maabutan na natin ang totoong salot. Wika ng balaw. Tumangulang ang bata sa mga kapatid at sinabing aalis na sila. Ngunit tila hindi pa rin naipoproseso ni Alberto ang lahat ng nangyayari. Nakatulala lamang ito sa isang banda. Habang si Kadyo naman, itinago na sa bulsa ang natanggap na mutya. Kuya, hoy, halika na nga. Sandali lang. Saan kaya pupunta tong balaw? At saka bakit? Aray, ang sakit ng likod ko ah. Paano kaya gagamitin tong mutya? Kuya Alberto, alam mo ba? Alam mo kung paano gamitin?
Tanong ni Kadyo. Sa tingin mo, sa itsura kong to may alam ako? Hindi ko rin alam. Halika na, layo na ni Baki oh. Bukas na lang natin itanong kay Tandang Ismael kung paano gagamitin yung mutya. Tugon ni Alberto. Hating gabi na ng sandaling ito. Mukhang may malakas na ulan na paparating. Walang bituin sa kalangitan. Malamig ang hangin na nagmumula sa habagat. Kung kanina ay para silang mga daga na nakasunod kay Baki, ngayon ay magkakatabi na silang tatlo. Napakatahimik ni Baki. Panay buka ng bibig, ngunit wala namang lumalabas na boses. Hindi na kinulit pa nila Alberto ang kapatid. Alam ng dalawa na kausap ng kapatid ang maharlikang balaw sa loob ng katawan nito. Sobrang layo na ng naabot na lugar. Sa katunayan, mas malayo pa ito kung saan nakatira ang maharlikang balaw at sobrang liblib na ng lugar. Palaisipan pa rin sa dalawa ang gagawing hakbang ni Baki hanggang sa bigla na lang itong nagsalita. Normal ang boses. Ayon sa bata, meron silang aswang na kailangang patayin. Dagdag pa ni Baki, ang tutugisin nilang aswang ay maaaring kasamahan ng bumagat sa kanila kanina. Pero nakakatiyak si Baki na hindi hamak na mas malakas ang punterya ng balaw. Isiniwalat din ito kung gaano kaperwisyo ang aswang na iyon. Ito ang nagmamay-ari ng malawak na lupain. Marami itong mga tauhan at ang ikinabubuhay nila ay pagmimina. Kapalit ang paninirahan ng mga tao sa lugar ang serbisyo sa nasabing aswang. Lahat ng gusto at mga luho ay dapat nilang ibigay, kahit pa humingi ng sanggol. Napipilitan ang mga pamilya na ipakain ang anak sa aswang dahil sa takot na baka buong pamilya ang patayin. Walang sino man ang nagtangkang tumakas dahil hindi lang nag-iisa ang aswang. Marami sila sa lugar, habang ang iba naman ang nagsisilbing bantay. Batay sa impormasyon na nakuha ng balaw sa mga lamang lupa sa lugar, hindi na nila maatim ang perwisyong dulot ng aswang sa mga tao. Sinabihan nila ang maharlikang balaw na tulungan ang mga taong naninirahan sa lugar. Lagot na. Mantakin mo, unang misyon pa lang yan. Paano pa yung mga susunod? Teka, sigurado ka ba dito, Kadyo? Tanong ni Alberto. Huwag ka nang maingay dyan. Magtiwala na lang tayo sa binigay ng balaw. Baki, malapit na ba tayo? Tanong ni Kadyo. Nandito na tayo sa lugar, kuya. Madilim lang kaya hindi nyo nakikita ang mga bahay. Pero ako po, malinaw ko pong nakikita dahil sa kapangyarihan ng balaw. Tugon ni Baki. Hoy, dalawang duwag. Bingi ba kayo? Binigyan ko kayo ng lakas ng pakiramdam. Gamitin nyo yung mutsyang ibinigay ko. Kaisa nyo ang lakas niyan. Mag-isip kayo ng malalim. Pakiramdaman nyo ang ihip ng hangin na parang kaisa nyo ang kalikasan. Ito na ang huling beses na ipapaalala ko sa inyo na meron kayong tangang mutya. Nagmamadaling kinuha ng dalawa sa bulsa ang mutya. Sinunod nila ang sinabi ng balaw. Bigla namang napapitlag ang dalawa at makikita sa muka ang pagkabigla. May mga tao. Nagtatago sa mga puno. Teka, nakikita mo sa baba, Kadyo? Kung hindi ako nagkakamali, may mga bahay nga. Wika ni Alberto. Hindi nagsasalita ang kapatid. Tumango lang si Kadyo sabay sipat sa buong lugar. Hanggang sa nagsalita na si Baki. Sinabing hindi normal na tao ang mga nakatago sa puno. Sa halip mga aswang at minamatyagan ang kanilang galaw. Ngunit hanggang tingin lang ang mga iyon.
dahil ramdam nila ang tangan ni Alberto at Kadyo, pati na rin ang balaw na nasa katawan ng bata. Maya-maya pa, umabante na ng lakad si Baki. Sumunod naman kagad ang dalawa, ngunit makahalata sa kinikilos ang pagiging aligaga. Nakarinig sila ng mga kaluskos sa iba't ibang direksyon. Napahawak si Alberto sa kamay ni Kadyo na kaagad namang inalis ng kapatid. Sinabi ni Kadyo na huwag mataranta at magtiwala lang sa gamit. Baka lalo pang magalit ang balaw sa kanila at kunin ito. Mas magiging malaking problema dahil nasa lugar sila ng mga aswang. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lang may nagsalita. Kaagad hinanap ni Kadyo kung saan ito nanggagaling, ngunit hindi balaw ang nagsasalita. Sa halip, galing ito sa likod ng puno na nasa harapan. Huminto si Baki at bigla na lang yumuko. Indikasyon na bumibuelo ang bata kagaya ng nakita nila Alberto kanina. Hindi mo matatago yung presensya mo. Sige na, lumabas ka na dyan. Wika ni Baki. Nang mga sandaling ito nawala ang kaluskos sa paligid, maging ang tunog ng mga kulisap at hayop. Ang tanging maririnig lang sa lugar ay langit-ngit ng mga puno, hampas ng hangin na pumapalo sa mga dahon. Magandang gabi mga panauhin. Wala akong ibang sadya. Itatanong ko lang sana kung bakit kayo nagpunta dito. Nakakapagtaka, nandito kayo ng ganitong oras. Ang lakas ng loob niyong pumasok. Hindi niyo ba alam na delikado ang lugar na ito? Kilala niyo ba ang nasa harapan niyo? Wika ng isang matanda habang unti-unting lumilitaw sa harapan. Nang makita ito ni Alberto at Kadyo, kumabig ang dalawa sa tabi ni Baki. Napatingin sa likod dahil bigla na lang silang nakarinig ng pag-uusap mula doon. Nakita ng dalawa na may 4 na tao. Puro lalaki na nakaubad ng pang-itaas. Kalmado lang ang mga ito at walang makikitang reaksyon sa muka. Nagmamaang-maangan pa to. Sinubukan mo ngang pigilan ako kanina. Wika ni Baki. Biglang nagpulasan ang mga tao sa likod ng magkapatid. Habang nangyayari yon, unti-unting nag-anyong aswang ang mga tao. Nagkaroon ng pakpakang dalawa. Habang ang dalawa pa, tila nag-anyong tao na may mukha ng pusa. Mahaba ang mga kamay. Sobrang likse habang nagpapalipat-lipat sa mga puno. Habang yung matanda naman na nasa harapan, bigla na lang naglaho. Nang mga sandaling iyon, lumikha ang mga aswang ng nakakakilabot na angil. Dahil sa ingay ay nagsisigawan na din ang mga tao sa hindi kalayuan. Ito yung mga tao sa ibaba at marahil nabulabog ng mga nilalang. Kumilos na si Baki. Hindi nagbigay ng abiso at kaagad na tumakbo ng mabilis at naglaho sa dilim. Samantalang naiwan naman si Alberto at Kadyo. Hindi nila alam ang gagawin. Talikuran ang mga ito at panayang tanong ni Alberto kung saan nagpunta si Baki at kung bakit sila iniwan sa lugar kung saan nakapalibot ang mga aswang. Bakit ba ako yung tinatanong mo? Ihanda mo yung sarili mo. Teka, huwag kang masyadong dumikit kuya. Natutulak mo ko eh. Umilag ka, dalian mo! Wika ni Kadyo. Nang mapansin ng binata ang paparating na aswang mula sa gilid, kaagad namang dumapa si Alberto. Ngunit matapos nun ay gumapang ito na parabang tumatakas. Kuya, sa harapan mo! Wika ni Kadyo. Pag-angat ng ulo ni Alberto, bumulaga sa kanya yung aswang na mukhang pusa. Nakadungaw ang mukha nito sa kanya. Nakabuka ang bibig.
Nakita mismo ni Alberto na malalaki at matatalas ang ngipin ng nilalang. Sa hindi malamang dahilan, tila naging desperado si Alberto. Kagad bumalikwas, inambahan ng malakas sa pagsuntok ang aswang. Nanlaki mga mata ni Kadyo sapagkat nakita niya kung paanong sumuray ang nilalang. Biglang natumba sa lupa at hindi na bumangon. Samantala, hindi naman makapaniwala si Alberto sa nagawa. Nagkatitigan silang magkapatid. Ito na yata yung sinabi ng balaw. Yung walang kapantay na lakas ng katawan. Wika ni Alberto. Aba malamang, hindi mo naman kaya yun eh. Bakit pa tayo magtataka? Harapin na lang natin ang mga to. Suntukan lang pala yung hanap eh. Tara! Wika ni Kadyo. Dahil sa pangyayaring iyon, bigla na lang tumapang ang dalawa. Hinamon ng mga ito ang aswang sa paligid at isa-isang sumugod sa kanila. Kaswal lang ang pakikipagpalitan ng dalawa ng atake sa mga nilalang. Samantalang ng mga sandaling iyon ay hinabol ni Baki ang matanda. Sobrang bilis nitong kumilos. Iba kumpara sa nakalaban na dalawang aswang kanina. Nakarating pa sila sa mga kabahayan at nakitang nagkakagulo na ang mga tao. Nag-iiyakan na ang mga kababaihan at matanda habang nakasilip sa bintana. Yung mga lalaki naman, hindi maipinta ang itsura sa pagkataranta. Alam ni Baki na ito na ang mga residente sa lugar na ginawang alipin ng aswang. Naisip ng bata na ang hinahabol niya ay ang may-ari ng lugar at nang aabuso sa mga taong naroon. Sa patuloy na paghabol ni Baki, nakarating siya sa napakalaking tahanan. Malaantigo ang itsura na tila gawa pa nung panahon ng Espanyol. Dalawang palapag, malapad, walang kahit anong ilaw. Nasa loob ng bahay yung matanda. Gusto sanang pasukin ni Baki, ngunit bumulong sa kanya ang balaw na wag ituloy. Nagtanong naman siya kung bakit. Protektado ang lugar na yan. Mangkukulam ang nakatira bukod sa pagiging aswang. Kapag tinuloy mo ang gagawin mo, matutunaw ako. Tugon ng balaw. Nagtanong si Baki kung ano ang gagawin. Ang sagot ng balaw, may kainaan ang paligid ng bahay. Naroon nakalagay sa likuran ang pangontra sa mga engkanto. Walang sabi-sabi kaagad nang tumakbo si Baki sa likod ng bahay. Nakita niya doon ang mga bungo ng tao. Nakasabit sa isang mahabang lubid na tila ginawang sampayan. Inalis ito ni Baki. Bigla na lang may umangil ng malakas sa loob ng bahay. Tila sobrang nasaktan at bigla na lang lumabas. Dumaan sa bintana sa itaas at lumundag sa kanilang harapan. Ito yung matanda pero iba na ang itsura. May makapal na balahibo at malapad na pakpak. Galit na galit. Biglang dinipa ang pakpak. Nakita naman ni Baki na bumuelo ito ng pagsunggab sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang yumuko ang bata at pinadyak ang paa sa lupa. Kontra ito sa gustong gawin ng bata. Tila ayaw ng balaw ang kumokontrol sa katawan. Ngunit sinakyan lamang ito ni Baki upang hindi mahirapan ang balaw. Hanggang sa gumalaw ng kaunti ang aswang at sinalubong ito ni Baki. Binangga niya ng katawan. Tumilapon ang aswang at bumangga sa dingding ng tahanan. Nagiba ang dingding at tumagos ang aswang pabalik sa loob. Hindi na nag-antay si Baki. Kagad niyang pinasok ang tahanan ng matanda. Hinablot ang aswang pabalik sa labas at doon inundayan ng napakaraming suntok sa muka. Kumakawala ang nilalang, ngunit hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng bata. Patuloy lang siya sa pagbitaw ng suntok.
Nang mga sandaling iyon ay hindi niya namalayang nasa likod na pala si Alberto at Kadyo. Nagawa nilang mapuksa ang mga aswang na nasa bungad ng lugar. Nangilabot si Alberto maging si Kadyo. Hindi sila makapaniwala sa ginagawa ng bata. Sobra silang nahirapan sa mga nakaharap habang yung bata ay tila naglalaro lamang. Bawat patama nito sa aswang, yumayanig ang lupa kasabay ng pagsabog ng alikabok. Maya-maya pa, tumigil si Baki at tumingin sa kanila. Tapos na. Wala na yung namamalakad sa lupaing ito. At saka yung ibang aswang na bantay sa lugar. Hindi na yan lalaban. Ligtas na yung mga tao dito. Mga kuya, pakisabihan sila na pwede na silang lumikas. Sabihin niyo po, malaya na sila sa kamay ng mga aswang. Wika ni Baki. Hindi na nagbigay pa ng opinyon ang dalawang magkapatid. Tumangulang ang mga ito at kagad na pinunta ng bahay ng mga residente. Sinabihan nila ang mga ito ayon din sa sinabi ni Baki. Nag-iyakan ang mga kababaihan. Nagpasalamat ang lahat at makikita sa muka ang sobrang kaligayahan. Sumunod naman ang mga ito at hindi nagtagal. Isa-isang nagsilikas ang mga taong nakatira sa lugar. Samantala, sinundan ni Baki ang pinupuntahan ng mga lumikas na tao upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Sa kabutiang palad, wala na ang mga aswang. Masaya ang mga tao dahil sa wakas, nakalaya na sila sa pang-aabuso ng mga nilalang. Nang matiyak na wala na ang mga residente, dito pa lamang umuwi ang tatlo. Samantalang si Alberto at Kadyo naman, hindi lubos maisip ng dalawa na matutulungan nila si Baki. Ipinatingin nila sa albularyo ang ibinigay ng balaw. Halos hindi makakibo ang albularyo. Sobrang namangha. At habang nasa palad ang dalawang ngipin ng balaw, napapailing na lang si Tandang Ismael. Buong buhay niya ngayon pa lang siya nakahawak ng sobrang lakas na tangan. Dagdag pa ng matanda, ito ang pinalakas na mutya at hindi magagawang pantayan ng kahit sino ang lakas na bigay ng ngipin ng balaw. Ngunit pinapaalala ng manggagamot na sundin lang ang mga sinabi ng balaw upang maitama ang mali at maiwasan ang hindi patas na paghuhukom. Gamitin lang ang mutya sa kabutihan. Para sa inyong magkakapatid, ito ang palagi niyong tatandaan. Ang pagkakaroon ng tangan, merong kaakibat na responsibilidad. Kung gaano kalakas ang napunta sa inyo, mas mataas ang responsibilidad na kailangan niyong gampanan. Ito'y darating sa mga susunod na panahon. Ang Ninuno.